napakasarap po sa pakiramdam na yung Espiritu po ng Panginoon, yung Espiritu Santo na nagbigay buhay sa Panginoon. Yung kapangyarihan na nagbangon sa kanya mula sa kanyang pagkamatay. Naninirahan sa atin. Napakasarap po maramdaman. Yung kapangyarihan na yun, pwede natin gamitin. Alam niyo po yung nakakalungkot. Kristiyano po tayo, pero napakahina po ng pananampalataya natin. Napakaliit po ng pananampalataya natin. Gayong tinataglay natin yung Espiritu, yung kapangyarihan na nagbumuhay sa Panginoong Diyos, sa kay Jesus. Tinataglay po natin yun. Kristiyano po tayo, sinasabi natin. Pero napakahina ng pananampalataya natin. Sabi nga sa Romans 8:11, ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na magpuli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na magpuli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Di po ba? Napakasarap po. Pero nakakalungkot po, bakit hindi natin gagamit yung Espiritu nito? Gayong pwede natin gamitin ito, available po ito sa bawat isa na nagsasabing Kristiyano. Sumasampalataya po tayo sa Panginoon. Pero wala akong nakakaalam nito. Sumasampalataya po tayo sa Panginoon. Pero hindi po nakikita sa klase ng ating pamumuhay, sa ating pananalita, sa ating paggawa. Karanasan ko po ito eh. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, sinasabi kong Kristiyano ako. Tulad nga po ng ibahagi ng nakaraan na pagdating sa mga interview, ano yung religion mo? Nag-i-struggle din po sa akin yun. Lalo na ng elementary days. Tinatanong ko pa mama, ano nga ba yung religion natin? Sinasabi ng mama ko, ilagay mo na lang Elijah Fire Ministry. Nung inilagay ko po yun, alam niyo kung sinabi sa akin, ano to, kulto? Nanununog ba kayo ng mga bahay? O samahan ba ito ng isang bumbero? Fire Ministry? Mula po nun, hindi ko na ginamit yun na inilagay. Minsan nilagay ko, born again. Ilalagay ko dapat born again. Okay. Pero mas pinili ko, hindi ko nilalagyan yung religion eh. Kaya pag tinawag ako, ano yung religion mo bago na nakalagay? Wala po akong religion. So ano ka satanista? Sana po nilagay ko satanista. Kasi ang satanista po ay isang religion. So born again ka. Yun po yung goal. Yun po yung goal. Gusto kong ipanganak uli. Gusto kong mabago yung buhay ko. Gusto kong maging bata uli, walang kasalanan. Malinis yung puso, malinis yung isip. Hindi ako nagtatanim ng galit. Dahil sanggol ako. Pinanganak ako muli. Wala akong problema, wala akong kabagabagan. Hindi ako natatakot. Inaalagaan lang ako. Di ba po napakasarap sa pakiramdam nun? Totoo po yun na sa loob ng sa mahigit 4 na dekadang pamumuhay ko. Ganun po yung sinasabi ko, Kristiyano ako. Pero hindi nakikita sa akin ng mga tao. Hindi ko may pagmalaki. Nahihiya ako. Dati po hindi ako makasayaw, hindi ako makakanta sa Panginoon. Hindi ako makapagpatotoo. Hindi ako makatayo. Pero po nung kumilos ang Panginoon, during pandemic, binago niya po lahat sa buhay ko. Naramdaman ko po yung Espiritu
Espiritu Santo na kumilos sa buhay ko. Binigyan niya po ako ng kaalaman, ng karunungan, ng pangunawa. Ngayon po, nagkaroon ng sense yung Biblia. Nababasa ko na po siya, naiintindihan ko na po. Pero po dati, ang tagal kong naging Kristiyano. Pero kahit isang talata sa Biblia, wala akong naiintindihan. Nagkaroon po ako ng tapang na tumayo rito at magbahagi ang salita ng Diyos. Dahil sa Panginoong Diyos, binibigyan niya ako ng katatagan, ng kaalaman, ng karunungan at pangunawa. Dahil po sa aking sarili lamang ako magtitiwala, wala po akong magagawa. Kasi wala naman po talaga ako. Mahina ako, mangmang ako, kung wala ang Panginoong Diyos. Pero siya'y tumatayo para sa akin. Siya'y nagsasalita para sa akin. Kaya nagkakaroon ako ng katatangan para ipahayag ang kanyang mga salita. Yun po yung nakakalungkot sa atin. Lagi nakikita yung mga problema natin na napakalaki ng problema natin. Tingnan niyo po ako dito sa taas, sa pulpito. Malaki ba ako, maliit sa paningin niyo? Di ba maliit ako? Sa mga ganung distansya na napakalayo. Napakaliit ko po, di ba? Pero kung lalapitan niyo ako, mas malaki ako sa inyo. Bakit po napakalaki ng ating takot? Ba't napakalaki ng ating kabag-abagay? Alam niyo po kung bakit? Kasi malapit tayo sa ating mga kabag-abagal, sa ating mga problema, sa ating mga suliranin. Pero kung lalapit po tayo, makikita natin yung katotohanan. Ganun din po sa Panginoon. Kung lalapit tayo sa presensya niya, malalaman natin na napakalaki po ng ating Diyos at napakaliit po ng ating mga suliranin, ng ating mga kabag-abagal. Hayaan natin kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Huwag natin problemahin yung mga problema natin. Alam niyo po kung bakit napakahina natin, lalo-lalo na pagdating sa mga kasalanan. Lagi tayong nagpapadala sa mga tukso. Gaano ba kahaba yung oras na ginugugol natin sa mga salita ng Panginoon? Gaano ba kahaba yung oras na ginugugol natin magbasa ng salita ng Panginoon? Pag-aralan ng salita ng Panginoon. Kabisaduhin ang mga salita ng Panginoon. At pagnilaya ng mga salita ng Panginoon. Gaano po ba kahaba ang ginugugol natin oras? Alam niyo po, nakakalupot. Lalo na kung sa akin, kayo kukumpara. 6.5 araw sa loob ng 1 linggo. Nasa 1 linggo lang ako. Kalahating araw. Nasa Diyos. Yun po yung nakakalungkot ng mga panahong sinasabi kong Kristiyano ako. Pero ngayon, na kumikilos yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ko. Mas nabibigyan ko na ng oras ang Panginoon. Alam niyo kung bakit? Ginamit niya yung pandemic, inalsan niya ako ng trabaho. Kasi yung trabaho ang pumipigil sa akin. Nung nagtatrabaho ko, sinabi ko, pag nakapag-day off ako ng linggo, ibibigay ko sa Panginoon. Binigyan ako ng day off na linggo. Sa loob ng 1 buwan, isa. Minsan wala pa. Sa loob ng kalahating taon, 2, 3, wala pa. So ano yung pinipigil sa akin? Yung trabaho ko ba? O yung mga dahilan ko, yung mga excuses ko? Inalis niya lahat ng dahilan ko. Ipinaunawa niya sa akin, kumilos siya sa akin, nagpakita sa akin ang kapangyarihan niya. Nananalangin ako, oo.
Lahat naman tayo nananalangin. Pero yung pananalangin ba natin ang nagpapatotoo bilang Kristiyano tayo? Nagiging Kristiyano ba tayo dahil nagsisimba tayo linggo-linggo? Nagiging Kristiyano ba tayo dahil nananalangin tayo? Nagiging Kristiyano ba tayo dahil nagbabasa tayo ng Biblia? Di sana kung yun ang mga batayan ng pang maging Kristiyano tayo. Kung kakain tayo sa mga Korean restaurant, nagiging Koreano ba tayo? Nananamit tayo na parang mga Koreano, nagiging Koreano ba tayo? Hindi, di ba? Ano yung paano maging paraan para maging totoong mamamayan ka ng Korea? Magpasakong ka sa batas nila. Sumailalim ka sa kanilang mga alituntunin. Umailalim ka sa lahat ng kanilang mga batas na pinag-iiral. Ganun din po ang pagiging Kristiyano. Sundin natin yung mga batas na pinag-iiral ng Panginoong Diyos, ng ating Amang Diyos. Umailalim po tayo sa kanyang batas. Kasi po, sinasabi natin Kristiyano tayo. Paano pa natin sinasabi, bakit natin sinasabi Kristiyano tayo? Kasi, nagsisimba tayo ng linggo-linggo, nagbabasa tayo ng Biblia, nananalangin tayo. Pero pag nananalangin tayo, Kristiyano tayo, minsan may mga panalangin tayo na hindi tinugunan ng Panginoon, hindi agad tinugunan. O sa ibang paraan tinugunan. Di ba? Naghihinanakit na tayo, sumusuko na tayo, hindi na tayo nagsisimba, hindi na tayo nagpapatuloy. Alam niyo ba yung panalangin? Hindi naman po din isa niya para baguhin yung panahon ng Diyos para sa atin. Dinisan niyan para baguhin tayo sa mga bagay na pinananalangin natin o yung mga pinananalangin natin na baguhin para sa atin. Minsan, pinapagaan niya yung mga pasanin natin. Pero minsan hindi. Pinapatatag niya yung likod natin para matagalan natin yung mga pasanin. Kailangan natin pagdaanan yung mga bagay na yun. Kung matatandaan natin, si Daniel, hindi niya naman pinanalangin na mawala yung leon, na umalis yung leon. Si Meshach, Shadrach at Abednego, hindi naman nila pinanalangin na mamatay yung apoy, di ba? Si Haring David, hindi niya naman pinanalangin na mawala si Goliath at tumakbo, tumakas. Kailangan natin pagdaanan yun. Pero ano po ang nangyari? Napagtagumpayan lang lahat ng yun. Kasi po sa kalagitnaan ng ating mga pinagdadaanan, doon po lumalabas yung kapangyarihan ng Diyos. Doon nagpapakita yung kapangyarihan ng Diyos. Kung pinatay ba yung apoy sa 3 tao yun, mahayag ba ng gusto yung kapangyarihan ng Diyos sa buong kaharian? Hindi ba? Hindi po ba? Hindi. Kung si Goliath po tumakbo, tumakas, masasaksihan ang buhay ng mga taong naroroon na yung kapangyarihan ng Diyos ay tagang kumikilos. Di po ba hindi? Kung yung leon umalis o inalis, matatanyag po ba yung kapangyarihan ng Panginoon? Hindi po, di ba? So, ano po yung pagiging Kristiyano natin? Nagsisimba tayo, okay? Nagdadasal tayo, okay? Pero sa palagay niyo po ba, kapag kinuha tayo ng Panginoon ngayon, sa pagharap natin sa Kanya sa araw ng paghuhukom, sa palagay po ba natin qualified tayo na makapasok sa Kanyang kaharian? Sasabihin ng iba, oo. Bakit? Dahil sa biyaya ng Panginoon, tama po. Hindi po tayo mailigtas sa ating mga gawa. Kundi mailigtas tayo ng Kanyang biyaya.
Pero dapat natin isipin na siya na nagkakaloob sa atin ng biyaya para sumampalataya at para magsisi, ay patuloy na nagkakaloob sa atin ng biyaya para ipagpatuloy natin ang ating pagsisisi at ating pananampalataya para patatagin ito. Kasi siya nagbibigay sa atin ng pananampalataya, nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para labanan ang mga kasalanan. Kasi po, kaya napakaliit po ng kapangyarihan natin. Kasi po, may nananahak kasalanan sa puso natin. Di po ba? Yun yung laging pumipigil. Sa halip na lumago yung pananampalataya natin, ano lumalago? Yung pagdadoubt natin. Yung takot natin. Pero sabi sa Psalms 119:11, ang salita mo'y aking iingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Paano natin iingatan yung mga salita ng Panginoon? Kung napakaliit na oras ang nilalaan natin sa kanyang mga salita. Kung sa araw ng linggo lang tayo, sumasampalataya. Miyerkules, bihira. Na kung sa araw ng linggo, hindi na nga tayo nakakapasok ng maaga, di ba? Aray! Ako po yun. Hindi na ako nakakaabot ng Bible study. Or minsan, maaga na tayo dumating. Pero maaga rin tayo umalis. Hindi natin ipagkakaloob sa Panginoong Diyos yung buong oras ng gawain. Hindi natin ito naglalaan sa Kanya. Sabi ko nga, may isa pong kwento na yung mag-ama na papaalis, papunta sila sa airport. Takot yung bata yung sumakay sa aeroplano. Sabi niya sa tatay niya, "Tay, natatakot po ako sumakay sa aeroplano." "Bakit anak?" "Kasi po baka bumagsak." "Huwag kang matakot kasi ginagabayan tayo ng Panginoong Diyos. Lagi siyang nakabantay sa atin." Tinanong siya ng bata, "Gaano po ba kalaki ang ating Panginoong Diyos?" Tumingala yung tatay niya, nakakita ng aeroplano sa taas. "Nakikita mo ba yung aeroplano?" "Opo tay, maliit pero halos di ko na makita." Okay? So nung nandun na sila sa airport, nagpapasakay na sila ng aeroplano, tinanong niya yung anak niya, "Anak, nakikita mo ba yung aeroplano? Maliit ba?" "Tay, napakalaki po pala." Ganun po tayo. Habang malapit tayo sa Panginoon, napakalaki niya sa atin, pero kung lumalayo tayo, anong maliit? Anong lumalaki? Lumalaki yung ating kabagabagan, lumalaki yung ating takot, lumalaki yung ating mga pag-aalinlangan, kasi kung malayo tayo sa Panginoon. Pero kung lalapit tayo sa presensya niya, malalaman natin na napakalaki po talaga ng Panginoon. Kadalasan natin ikinakatwiran, tao lang tayo, kaya patuloy tayong kakasala. Tao lang tayo. At lahat ng oras, available naman yung Panginoon, nagbigay ng kapatawaran eh. Magsisi na lang tayo na magsisi. Pero hindi po eh. Sabi sa Romans 6:13-14, "At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng pinagluan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa mga buhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya." Inaangkin po ba natin yung biyaya? Amen. Kung inaangkin po natin ang biyaya, wala pong kapangyarihan sa atin ng mga kasalanan. Kaya natin siyang labanan. Kaya natin tumigil sa paglalasing, kaya natin tumigil sa paninigarilyo, kaya natin tumigil sa pagsusugal, sa kahalayan, sa kalaswaan,
sa pagsagot sa ating mga magulang, Mala. magiging mabuting tao po tayo. Pangkulit ni Kaisa. Lagi po natin tatandaan na tuwing tumatayo tayo sa pulpito, isa lamang po ang pangalan ng laging tataas natin sa ating kalagitnaan. Ang Panginoong Hesukristo. Siya lang po ang nararapat na papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa Diyos po binagay.